Mga kababayan, kamusta kayo dyan? Totoo ba o hindi ang sinasabi ng dating Congressman Saldico na ngayon ay nagsalita na matagal na nating hinahanap at hindi natin alam kung anong magiging opinion niya sa nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi sa ngayon, siya daw ay nasa Amerika o sa ibang bansa, wala nakakaalam. Pinanood ko ang kanyang statement. Siguro mahigit na 10 beses mula kahapon, nagpuyat ako. At isinulat ko lahat ng kanyang sinasabi. Ang maganda rito ay pakinggan natin ang talagang sinasabi ng tao. Unang-una, kung sa korte meron sinasabi na you're innocent unless proven guilty, sa ordinaryong buhay natin at sa mga ordinaryong tao, meron tayong tinatawag na benefit of the doubt. Ibig sabihin, pwede nating pakinggan at maniwala pansamantala hanggang malaman natin na ang kanyang sinasabi ay hindi totoo. Unang-una, ang sinasabi ni Saldico na noong July 19, 2025, umalis siya papuntang Amerika para magpagamot. At plano niya na bumalik bago sa SONA ng ating Pangulo si Bongbong Marcos noong last week of July. Subalit ang sinasabi niya, itong sinabi niya, huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lang. Yun daw ang message sa kanya ng dating Speaker of the House na si Romualdez. Okay? Pangalawa, ang sinabi niya, sinabihan daw siya ni Ginoong Romualdez na ito ang words niya, stay out of the country, you will be well taken care of. Yun daw ang sabi ng Pangulo natin, si BBM. Susunod, natakot siya at sinabi niya na sa ngayon parang siya ay lumalabas na poster boy sa kampanya ng ating administrasyon laban sa korupsyon na hindi yata niya nagustuhan. Sa palagay ko hindi niya nagustuhan. Kaya nagsimula siya magsalita kung paano ito na nagsimula itong tinatawag na budget. Kung papanoorin niyo yung dati kong mga episode, maraming beses ko na sinabi kung paano ang procedure ng paggawa ng budget mula sa Pangulo hanggang pagbalik niya sa Pangulo. Sinabi ko na sa umpisa, ang Pangulo ang umpisa ng budget at siya rin ang wakas ng budget. So, hawak niya yun, gastos ng Pangulo yun. Nang sinabi niya, nung nagsimula ang BICAM meeting noong 2024, nasabi ko na rin yan doon sa ibang mga episode ko. Tumawag ang secretary ng DBM, si Secretary Pandanganan. Okay? At sinabihan daw siya. Sinabi niya, katatapos lang daw ng meeting ng Pangulo at meron siyang instruction kay Saldico. Siya kasi ang nasa committee ng appropriation. Siya talagang mahawak ng pagbibigay ng mga funding. Okay? At sinabi na mag-insert daw siya ng 100 billion budget during the BICAM. Sinabi ko na rin po kung ano yung BICAM. Ang BICAM ay ang pagsama ng budget na ginawa ng Kongreso at ng Senado sa isang BICAM. Bicameral nga ang tawag doon. Nandun din siyempre lahat andun yung Speaker of the House, nandun yung Presidente ng Senado, nandun din yung Committee on Appropriation ng Senado, counterpart ni Saldico. At doon sinasabi, mag-insert ng 100 billion. Ano ba, ang sabi niya, ano bang pakiusap dito ng Presidente? Ang sabi daw ng Secretary, gumawa sila ng paraan na mapasok yon. At kung maaari daw, tanungin ang Executive Secretary Bersamin kung paano gagawin yan at kung ano yung utos ng Pangulo. Ang nangyari dyan ay nag-meeting sila
ang secretary ng budget. Okay, nandun din si Secretary Bersamin, andun din si Romualdez at si Saldico, at kasama yung isang DOJ official na sinasabi nila sa pangalan na alam ko familiar tong pangalan niya eh. Okay. Basta isang official niyan eh na nagka-interest maging ombudsman. Okay. Si Jose Cadiz nandun daw sa meeting nila. Saan sila nag-meeting? Syempre, doon sa malapit sa Malacanang, sa Guado, yung sa Gate 4 ng Malacanang, nandun yung building ng Department of Budget and Management. Kaya doon sila nagkausap lahat. At doon nagbigay ng listahan, ang sabi niya, ng listahan ng mga ilalagay sa Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng 100 billion amendment. In other words, parang insertion na rin yun. Okay. Ngayon, ang sinabi ngayon ni Saldi Romualdez, sa paggawa niya, masyadong mataas ang DPWH budget kaysa sa education kasi nasa constitution natin na ang dapat ang pinakamalaking budget na binibigay natin o gastos natin nasa education. At sa pag-uusap daw nila, ang sinabi na lang o napayagan nila na gawin ay 50 billion na lang ilalagay sa DPWH, yung 50 billion na lang ilalagay na lang sa ang tinatawag na unprogrammed funds. Unprogrammed funds, ibig sabihin yan yung pera na reserba na pwedeng magamit o hindi magamit. Pero ang nagre-release niyan, syempre ang presidente. Kasi hawak niya yan eh. Tandaan natin, ang pera ay nasa control ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya siya ang gumagawa ng budget. Yung budget na ginawa, ang tawag dyan ay NEP, National Expenditure Program. Pagka yan ipinasa sa Kongreso, pag gumawa ng proposal ng Kongreso, ginagamit nilang salitang GAB, okay, General Appropriation Bill. At pag na-aprobahan na yan, doon nagiging GAA, General Appropriation Act. At yan ay ibabalik sa presidente para pirmahan niya kung happy siya, kung ano ang nakalagay dun sa budget. Now, sa usapang budget, sinabi ko na dati na dapat ang binigay na NEP, pwede ka mag-adjust pero hindi ka pwede magdagdag. Kasi yun lang ang budget na sinasabi ng presidente na kailangan nating gastusin at kaya nating ma-accumulate. Ganun yon. Ngayon, ito ang tanong. Pwede bang gumawa ng amendment ang Pangulo doon sa budget? Ibig sabihin, pwede ba niyang baguhin ang NEP pag sinabit niya sa Congress? Opo, nasa kapangyarihan ng presidente yan hanggat hindi yan batas. Pwede niyang baguhin yan. Ginawa na yan ng mga dating presidente. Bakit niya ginagawa yan? Kasi, tandaan ninyo, sinabi ko na sa dating episode ko, ang budget call sa January nangyayari hanggang July yan. So, sa paggawa niyan at mga meeting, mga budget meeting, minsan umaambot ng July yan or sometimes August. Kaya ngayon, pwedeng ang presidente magbago anytime bago yan maging GAA. Totoo kaya na sinasabi ni Saldico na pwedeng mag-amend ng presidente at ipabago niya ang NEP hanggat hindi ito nagiging batas. Kaya na lang ang mag-judge dyan, maghusga. Maraming salamat po mga kababayan. God bless the Philippines. God bless the Filipinos. God bless our legislators. And God bless the future of the Philippines. Maraming salamat po.